24 years ago, isinabatas ang e-commerce law ni Kompanyero Rene Cayetano. Napaka-importante ng batas na ito dahil hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin ang batas na ginagamit sa electronics o online transactions, katulad ng kaso ng isang retired teacher na na-scam online na hihingi ng payong kapatid. Para humingi ng payong kapatid, Ma'am Arlene Diaz, ano po ba ang dinudulog niyo po sa Cayetano in Action with Boy Abog? Yung na-scam ako sa investment, naengganyo ako sa paglabas kasi niya sa Facebook. Napaka-encouraging ng kanyang pag-ano sa mga tao. And mayroon pa rin mga iba doon na kung ano naging maganda ang kanilang buhay, nakabili sila ng bahay, testimonials po. Mga testimonials ng mga nag-invest sa kanya. Naisip ko, pagkakuha ko ng SSS retirement ko, actually yun ang talagang nagtulak sa akin na mag-file na ng retirement sa SSS para makakuha ko ng pera doon para mai-invest ko sa kanya. So bago po yan, Nay, no? Sabi nyo, nag-retire kayo. Okay. Kailan ho kayo nag-retire at nag-retire ho kayo bilang ano po? Nung first 6 years ko, sa private school ako. So, meron akong SSS doon. Tapos, sa 33 years sa public school. Doon ako nag-retire. So, nakuha ko rin yung lump sum ko. And then, almost a year after na nag-retire ako, nakuha ko yung pay. 39 years, imagine that. Tapos, nagkaroon po kayo ng retirement benefits. Tama po ba, ma'am? Yes po. Ang una niyo pong nakuha ay? Sa GSIS. Sa GSIS. Nag-isip ako na kunin na yung retirement ko naman sa SSS. Pinaglamsam ko sa SSS. Nag-isip-isip ako na yung marami kasi sa Facebook nakikita. So, ako naman click ng click, nang-apply. After that, yung nakita ko yung address niya sa Facebook, sa Telegram, nag-message na ako sa Telegram. Sabi ko, paano ba talaga to? Paano pa mag-invest sa inyo? Ang sabi kasi 3 hours lang daw, makukuha na daw. Pagkabayad po. 3 hours? Opo. After 3 hours daw, pag-invest ko sa kanila, makikita na daw ng ang result. May kita na, may babalik na daw. Sinabi ho ba nila kung magkano ang kailangan na initial investment at magkano ho ba ang balik kung sakali? Yes, sinabi nila. Mayroon yung tatlo may 6 plus, may 7 plus, may 10 plus. Tapos yung pag nag-invest ka naman ng mga 8 plus yata yun, iba naman yung amount. Nasilaw naman ako. Magkano po yung inilabas yung unang Yung 10,999 kasi 155 daw makukuha ko doon. That point in time, di na ako nag-doubt kasi parang talagang settled na si isip ko na totoo siya. Saan niyo po pinadala yung pera? Go Time. Go Time Bank. May pangalan po, di ba? Yung Yes. account name. Tugma po ba yun sa pangalan ng Facebook account ng nakausap niyo po? Hindi niya pangalan. Account manager daw niya yun, so hindi pangalan niya. So ma'am, from the time na naka-engage mo hanggang sa na-conclude yung usap nyo, lahat po ba to na-document mo? Opo. Na-screenshot mo? Opo. Nag-attempt po ba kayo na mag-search sa Google or Facebook nung pangalan niya? Hindi nga eh. After na lang. Ano pong nakita niyo ma'am after? Yung nga, mga scammer siya. At ang tinutukoy ni Teacher Arlene na online scammer ay gumagamit ng pangalan sa Facebook page na Beatriz Perez. Paano kaya ma-retrieve yung pera ko? Yun ang point ko. Kaya talagang dumulog ako dito. May magagawa kaya na para ma-retrieve yung pinag-invest sa kanya? Gusto ko lang i-clarify na yung exchanges of electronic messages nila are covered by the E-Commerce Act of 2000. Yes. Oo. So kahit wala kayong handwritten document or written contract, it is covered under the E-Commerce Act and enforceable ito. Magagamit pa rin po natin tong ebidensya sa korte po kung magsasampa po tayo ng kaso laban po sa ng scam po sa inyo. Unang-una, ma'am, ang pwede nating maging basis sa kaso nyo po is yung ating revised penal code. Kasama rin po yung ating Anti-Cybercrime Act. Ang tingin po namin is meron pong estafa
na nilabag po itong scammer na to. Bakit po? Kasi meron pong panlilinlang na ginawa siya laban po sa inyo. Yung panlilinlang pong ito is ginawa niya po bago or pwede pong simultaneous or kasabay po ng transaction nyo po sa kanya, no? Dahil po sa transaction na to or sa panlilinlang, naengganyo po kayo na ilabas yung pera nyo. And then, dahil po nailabas yun na yung pera nyo, hindi nyo na po mabawi yun. So, pasok po kasi ang elements po ng mga nangyari sa inyo sa estafa. Dahil naman po ginamit yung Facebook at part po ito ng information and communication technology, mas mataas po ang karampatang parusa po sa mga lumalabag po sa batas na to. So, pwede pong mas mataas ang multa or mas mataas din po yung taon or yung duration po ng pagkakakulong. So, bukod po sa RPC and anti-cybercrime, pwede rin po siyang pumasok sa violation ng Securities Regulation Code. So basically, Nay, kanina tinanong kita kung ano hong klaseng investment, kung currency ba to o stocks ba to? Yun nga. Kasi ang essential po dito, Nay, sa mga ganyang investment schemes, ito po ay rinihirehistro sa SEC or sa Securities and Exchange Commission. Opo. At ang pwede ho magbenta nito ang mga registered brokers nila. So ang punto ko dito, ang gusto ko po isabihin sa publiko, no, na pag may nag-alok sa inyo ng investment, ang isa sa mga due diligence po na kailangan nyong gawin ay i-check nyo muna sa mga regulatory agencies, kagaya ng SEC, kung rehistrado ba tong investment scheme na to at itong nagbebenta sa inyo. Gusto ko lang idagdag, continuing from Attorney Marian. Etong estafa na to, kasi ma'am, nabanggit nyo kanina na, di ba, nag-scroll kayo ng pangalan niya, maraming lumabas na may mga nagre-reklamo. At pwedeng using the same account or different account. At pag napatunayan na ito ay sindikato, maximum penalty ng batas ang pwedeng ipataw sa kanila. So, kung saang ahensya tayo pwedeng pumunta under the Cybercrime Prevention Act, pwede tayong pumunta sa Cybercrime Division. NBI or PNP? So sa case nyo po, kami po sa Cayetano in Action, tutulungan po namin kayo makalapit sa tamang government agency para maayos po yung dinulog nyo sa amin. Opo. Ang first step kasi po, Ma'am Arlene, is malaman talaga natin kung sino po ang perpetrator, yung tao po behind the Facebook account. So, kailangan po natin ma-uncover kung sino po siya, kung sino po ang mga kasabwat niya para makapag-file po tayo ng complaint against that person or those person. Sinamahan ng Cayetano in Action Team si Teacher Arlene sa PNP Anti-Cybercrime Group sa Quezon City para maghain ng formal na reklamo na gumagamit ng pangalang Beatriz Perez sa Facebook. Ito ang unang hakbang na ipinayo kay Arlene para malaman ang tunay na identity ng scammer. Ngayon napag-alaman ko na talagang talamak pala ngayon ang crimes na nangyayari is sa mga pag-i-scam na to. Ang bilis talaga na aksyon ng CIA. Nag-message lang ako, tapos nag-respond sila, tapos tuloy-tuloy na ina-communicate nila sa akin, tinanong kung ano-ano, at silang nag-lead sa akin kung ano-ano ang mga dapat gawin. Kung hindi man mabalik ang pera, at least may magawa ng paraan na mahinto ang pag-i-scam ng Beatriz Perez na to. Nagpapasalamat talaga ako ng husto sa CIA kasi binigyan nila ako ng panahon at sila ay pinakinggan nila ang aking storya. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.